Salamat sa pagpunta at pakikiramay sa pamilya namin. Ang masasabi ko sa papa ko, talagang siya yung tipo ng tao na kaya niyang dito. Talagang focus lang siya talaga. Wala siyang ibang distraction sa buhay. Hindi siya nagbibisyo. Talagang lahat ng ginagawa niya for the sake of the family. Sa ma-providean kami ng magandang siyempre, magandang buhay, mga pagkain, ganyan, siyempre. At naalala ko pa sa papa ko, talagang hindi niya na-miss out yung na maging parte ng buhay namin ni Kuya. Lagi kaming binibigyan ng panlaro, yung PSP, naalala mo pa. Sobrang parang simple lang, pero yun, mga laro ng bata ako. Yun talaga yung mga memorya sa akin na tumatak na, mahal ako ng papa ko. Parang iniisip niya yung interest ko, iniisip niya na makuha yung mga bagay na gusto ko. Saka mga bagay na na-enjoy ko at nakikita niya yun talaga. Nakikita niya yung mga interest ko, pinupush niya ako towards sa mga bagay na makakabuti sa akin, saka makakapaghinang din sa ko, sa mga skills ko, mga talents niya. So, talagang siya yung tao na susuporta lang ng susuporta sa akin. At siya rin nung talagang siyempre nag-introduce sa akin kay God na yun, simula pa ng pagkabata, dadaling kami ni Kuya sa Bible Baptist na may pako. Yun yung unang kong exposure. Pero siyempre nawala ng bagya. Pero talagang nag-gets ko na yung nangyari. Parang 12 years old, doon kami nakatira sa likod. Diyan, sa likod dyan. Parang doon pa. Parang kinausap niya ako gabing-gabi na yun. Antok na ako. Parang may sinabi sa akin. Pero dahil antok ako, di ko na naiintindihan. Sabi ko, sige po, tulog na ako. So, di ko na talaga na kinaya, nakatulog na ako. Pero na-realize ko, parang sinishare niya pala ako ng gospel noon. Yun pala yun. Parang nasa isip ko, parang sobrang seryoso ng tono niya. Bakit kinakausap niya ako ganun? Parang sinasabi ng bagay na pero hindi ko maintindihan kasi naantok ako, saka parang di naman ako aware talaga. Pero na-realize ko lang yun, parang nakatanggap na ako, ay, yun pala yung nangyari nun. Parang batang-bata pa, mga 13. Pero di ko pa kuha din. Pero gets ko na. So talagang doon pa lang, alam ko na pinupush niya na ako talaga makatanggap kay Lord. Ganong murang edad, maintindihan ko. And parang sure ako na pinagdadasal kami ni God lagi, gabi-gabi, araw-araw, na makatanggap din kami kay God. Tapos, and masasabi ko na nangyari yun. Nangyari. Naalala ko pa nun na simula ako nag-church ako dun sa Sampaguita Christian sa may Santa Ana. And dun ako talaga nahubog yung pagiging Kristiyano ko. Nakikita lagi ako ng mama na linggo-linggo nagpa-practice. And minsan sabi, siyempre nangihingi ako pamasahe kami. Pero ano ba yun, pero kita din, di pa sila Kristiyano dun. So yun guys, magastos kasi ilang sakay. So, pero siyempre ako tuloy-tuloy lang. Minsan nilalakad ko pa, sige lakarin ko na lang. Kaya wala talagang pamasahe. Kaya pero yun yung dahilan. Talagang laging before yun, na sobrang active ko noon na linggo-linggo and minsan weekdays, umupunta rin ako. Galing pa akong school. And I think talagang nakikita ng papa ko yun. Siyempre nagpapaalam ako ngayon. Nakikita ng papa ko yun. And tingin ko natawa siya na ganun yung nililid kong buhay. And although ngayon parang hindi ako active ngayon, pero alam ni Dad na nakatanggap ako ng totoo kay Jesus Christ. Ganyan. At alam kong panatag siya na ganun yung meron siyang naiwang sa akin, marka sa buhay ko na talagang dadaling ko buong buhay. At
And ayun, marami akong regrets na hindi ko, sana na paramdam ko na mahal ko talaga siya. Kahit na minsan maraming pagtatalo kasi alam mo, talagang mahirap ang ano. Minsan stressful sa bahay, ganyan. And hindi may iwasan, pero sana naparamdam ko pa rin na mahal ko siya talaga. Ayun lang po.